Muli po ay magandang umaga po sa inyo lahat at tanghali na po pala. Narito po tayo sa Hangga Pambong Bulacan, dito po sa Landas ng Buhay. Tayo po ay nasa isang pagmisyon na kung saan ay kailangan po nating maikalat ang ebanghelyo sa lahat po ng mga tao, dahil yan po yung inutos sa atin ng ating pong Panginoong Jesucristo na atin pong ikalat ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Unang-una po sa lahat, dahil itong ebanghelyo po, kaya po nais po natin itong maipakalat sa buong sanlibutan, dahil ito po ang kaligtasan ng bawat taong sumasampalataya. Kaya po hindi po namin ikinahihiya ang magsaysay ng ebanghelyo sa lahat po ng mga tao. Unang-una po sa lahat, marami na po kaming mga naimensahe na sana po ang mga mensahe namin pong inihahayag sa inyo, sana naman po ay atin po itong isapuso. Gamitin po natin itong mga karunungan na itinuturo po namin sa inyo, na tayong lahat ay kailangan na po na magsisi, magbago, dahil ito po yung aming mga hinahangad sa inyong lahat, na ang bawat tao ay magkaroon na po ng pagsisisi at pagbabago, upang matapos na po itong mga nangyayari sa atin, dahil napakarami pong mga nangyayari at nagaganap sa ating pong kapaligiran, na kung tayo po ay magpapatumpik-tumpik sa ating pong mga tahanan, na magre-relax tayo sa ating katahanan, sa kabila ng mga bagay-bagay na mga nagbabadya, na mga dilubyong magaganap. Kailan lang po kasi di po ba inihayag ko sa inyo na si Dr. Jose Rizal ay naghayag po sa amin sa Capas Tarlac nung kami po ay nagmission doon, na ang sabi niya, magkakaroon daw po ng lindol. Eto po, kailan lang nangyari yung lindol? Sa General Santos City. Eto po yung tanong ko sa inyo, hindi po ba kayo natatakot sa mga menemensahe ng mga banal na espiritu? Ano po bang lindol ang nais nyo na maganap para kayo ay magkaroon ng takot? Yung po bang the big one na lindol yung hinahangad ninyo, na kailangan naming may balita na darating na yung the big one? Sino po ba naghahangad na dumating ang the big one? Wala po. Dahil kami po ay hanggat sa amin pong mga makakaya, pinipilit po namin, hanggat, kasi ito po yung mga sinumpaan naming tungkulin bilang mga tunay na lingkod ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Wala po kami ditong sahod, wala po kami ditong sweldo. Kanya-kanya po kami rito ng gastos. Kahit wala ka ng panggastos, tuloy pa rin. Kagaya po ng mga nangyari sa akin itong mga nakarang linggo. Talaga pong dumaan po ako sa matinding pagsubok, na talagang wala na po talaga akong magamit na pinansyal. Parang gusto ko na pong sumuko, pero hindi ko po ginawa. At meron po isa akong tao na pinasasalamatan, na sa kabila po ng mga problema na kinaharap ko, mga pagsubok na pinagdaanan ko, niliwanagan po niya ang aking pong kaisipan, na yung parang pagsuko po na gusto ko nang gawin, hindi ko po nagawa. Ako po nagpapasalamat sa taong yaon, na kung nakikinig ka man, alam mo kung sino ka, at ako'y lubos na nagpapasalamat sa iyo at nagpupuri sa Panginoong Diyos na meron siyang isang taong ginamit upang ako ay magkaroon ng kaliwanagan sa aking isipan. Yung pagsuko na nais kong gawin, hindi na po natuloy. Dahil sabi ko po, ayoko na, tama na, tigil na. Pero hindi po yan mangyayari. Dahil
ito pong bawat tao naman, lalong-lalo na sa mga lingkod ng Diyos, dumadaan po talaga tayo sa mga pagsubok. Mga matitindi po yung mga pagsubok na dinadaanan namin. Hindi naman po ako mahiya na kahit kangkong lang kinakain namin maghapong ulam, wala po kaming pakialam. Ang importante po ay may pumapasok na laman sa amin po mga sikmura. Ganyan po ang tunay na naglilingkod sa Diyos. Kahit wala kaming kainin, okay lang. Basta ang importante ay masunod namin ang inuutos ng aming Panginoong Jesucristo sa amin. Dahil dito po kami yung mga nagpapatotoo sa Kanya na Siya ay buhay magpakailanman, ng ating Panginoong Jesucristo ay naghahayag dito sa kaharian ng langit. Yang mga kinikilala nyo mga propeta na yan, kailan nyo nakausap yung mga yan? Lahat na lang ng propeta na kinikilala ninyo, never heard po. Ni minsan, dapat sana, kung sila yung mga nabanal, dapat sana nagre-report sana sila sa unang sugo. Dahil, alam nyo po ba yung pastor ng kaharian ng langit? Lahat po ng mga banal na espiritu, nagre-report po sa kanya. At kung meron mang taong na banal, magre-report po sa kanya. Eto po, malapit na po yung November 1. Araw na naman ng paghahatid ng mga kaluluwa sa kalangitan. Eto na naman yung lahat ng mga miyembro ninyo na mga nangamatay, na pinangakuan nyo ng kaligtasan, pasok ka dito, ligtas ka. Sana naman magpupuntahan at magtatakuha para humingi ng saklolo para sila ay magkaroon ng kaligtasan na makarating doon sa kalangitan. Doon na naman, sa pastor na naman. Kaya nga po ito, hinahamon ko po yung lahat ng mga may third eye. Pumunta kayo sa kaharian ng langit, magdala kayo ng mga reporter para maalaman na ng buong mundo ang nangyayaring ito. Kailangan na po itong mahayag. Kaya po itong nangyayari sa ating kapanahunan. Marami po kasing mga relihiyon ang nagpapahayag na nasa kanilang Diyos. Subalit, wala po sa katotohanan. Dahil ang tunay na may banal na espiritu, may presensya ng mga banal na espiritu, tandaan po ninyo yung sasabihin ko. Sa kalagitnaan ng inyong pagpupulong, pagmimisa, may bumababa pong banal na espiritu para sila ay maghayag. Dahil sila po ang tunay na tinapay ng buhay na bumababa mula sa kalangitan. Basahin niyo po yan, Juan Kapitulo 6, talatang 33. Sila ang tinapay ng buhay na bumababang mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Kaya huwag po nating babaliwalain yung mga pagbaba ng mga banal na espiritu. Huwag po nating babaliwalain ang presensya ng mga banal na espiritu. Sila po ang dapat nating pakinggan at hindi yung kung sino-sino mga nangangaral. Sasabihin nyo na naman kami, tandaan nyo po, ang Panginoon, ang dakilang Ama, gumagamit po sila ng tao. Ako po, sinasabi ko sa inyo, hindi po ako nag-aral ng Biblia. Nung mapunta lang po ako dito sa pananampalatayang ito, dito lang po ako natutong humawak ng Biblia. Alam na alam po yan ng aking mga kamag-anak, wala po akong alam sa kasulatan. Pero dahil sa mga karunungan pinagkakalob nila sa amin, kami po ay nakapaghahayag ng lahat ng buong katotohanan na kung paanong sinisiwalat at sinasalita ng Panginoong Jesucristo nung kapanahunan niya, ganun din namin sinasabi. Dahil po yung mga karunungan na pinagkalob niya po, karunungan po yung panlangit at hindi karunungan ng sangkatauhan na ginagawa ng iba't ibang mangangaral. Kaya nga po itong pagdating sa mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng banal na kasulatan, wala pong makapagpaliwanag kundi yung pastor lang.
Marami na po akong nasubukan. Sari-saring mga tao, mga mangangaral ng iba't ibang reliyon, may mga pari pa, may mga obispo pa po yata. Simpleng talinghaga lang po, hindi masagot. Nagagalit pa sila sa akin kapag sinasabi ko yung tunay na kahulugan. O sige po, kung kayo rin alam nyo yung simpleng talinghaga po, Mateo 22 talatang 23. Sige po, basahin na po natin. Mateo kapitulo 23 talatang 23-24 po pala ng Mateo. Kayong mga taga-akay na bulag na inyong sinasalang lamok at nilulunok ninyo ang kamelyo. Sige po, kung alam nyo po yan, i-mensahe nyo po sa akin kung talagang alam nyo po yan. At sasabihin ko naman po kung tama yung inyong mga hinula. Simpleng talinghaga lang po yan, pero walang makasagot ng tama. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, panahon na po para mahayag ang mga banal na espiritu. Panahon na para kilalanin natin yung mga banal na espiritu, dahil dito tayo tinuruan ng Panginoong Jesucristo kung paano tayo magsasamba ng tama. Ang sabi po ng Panginoong Jesucristo, sambahin natin ang ating Panginoong Diyos sa espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na mga maging mananamba, sapagkat ang Diyos sa espiritu. At dapat natin siyang sambahin bilang espiritu. Kaya po sa ating mga pagsamba, hindi po natin sila dapat baliwalain. Kailangang may bumababang mga banal na espiritu. Diyan po natin makikita at maalaman na ang kanilang mga presensya ay nandyan. Panahon na po para maalaman nyo itong lahat. Dahil nasanay tayo hanggang sa pangangaral lang ng mga nangangaral sa atin, ng mga kung sino-sino mga mangangaral na kautusan. Tuwang-tuwa kayo kapag nakikita nyo mga nangangaral, mga nakamahahabang mga puti, na pagkapuputi ng mga damit, mga naka-Amerikana, mga nakabarong, mga nakasutana. Pero kapag mga kagaya namin na mga simple lang, hindi nyo pakinggan. Sa kabila ng aming mga sinasabi ay katotohanan lamang at pawang katotohanan. Ganyan po manalita ang ating pong Panginoon. Dahil bawal dito sa karya ng langit ang magbubulaan. Bawal dito sa karya ng langit ang magsisinungaling. Bawal dito ang mambobola. Yan po ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Na lahat ng mga mangangaral dito ay mangangaral sa buong katotohanan. Papatnubayan niya po tayo. Kaya po itong nangyayari sa ating kapanahunan ngayon, ulit-ulit po ito na kasi nga po ito po yung sinasabi ng banal na kasulatan na paluin nyo sila ng pamalong bakal. Ano po yung pamalong bakal? Ito po yung salita ng Diyos. Gaano po ba katindi ang salita ng Diyos? Sige po, magbabasa po tayo sa Hebreo Kapitulo 4, talatang 12. Kaya po ito yung ginagamit namin na parang pamalong bakal para ang lahat ng mga matitigas na ulo, matitigas na puso ay lumambot. Kung lagi namin kayong hahagupitin ng pamalong bakal na ito, ang salita ng Diyos. Hebreo Kapitulo 4, talatang 12. Sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa sa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, hindi po namin ikinahihiya
ang ikalat ang ebanghelyo sa lahat ng pinapal, dahil ito ang kaligtasan ng lahat ng mga taong sumasampalataya. Hindi po natin kailangang magsabi pa, dahil sa kami ay ganitong pananampalataya, Iglesia ni Cristo, born again, o Katoliko, kung anuman pananampalataya. Alam nyo po ang sabi ng Panginoon, kailangan na daw po ang lahat ng mga tao ay magkaisa na. Yan po yung hinahangad namin. Hindi po tayo dapat magpataasan, hindi tayo dapat magyabangan, hindi tayo dapat nagmamapuri at nagmamataas sa ating pong sa mga sarili. Dahil ang nice po ng ating dakilang Ama at ng Panginoon, makita sa ating mga sarili ang kababaang loob. Lalong-lalo na po sa mga taong nagkasala, ang nais nila ay magsisi at magbago. Iyan po ang hinahangad ng ating pong dakilang Ama sa lahat po ng kanyang mga anak. Hanapin po natin ang kanyang kalooban, hanapin natin ang kanyang katuwiran, kahit pala ay malilingid po tayo sa karawan ng galit ng Panginoon. Dahil yan po yung mga nangyayari sa ating paligid ngayon, sa iba't ibang panig na po ng mundo, hindi na po titigil yan hanggat ang tao ay ayaw magbago. Hanggat ang tao hindi kumikilala sa Diyos, hanggat ang mga tao ay ayaw pakinggan at kilalanin ang Panginoong Jesucristo. Dahil lahat po ng kahatulan ay nakabulaos na po sa sanlibutan. Nasa iyong mga kamay ang iyong kaligtasan kung ikaw ay tatanggapin mo ang kaisa-isang tagapagligtas na ayaw mong tanggapin, na ayaw mong kilalanin, sa halip itinakwil mo pa. Nung kapanahunan niya, pinatay pa nga siya ng mga tao, di ba? Siya yung regalo ng Diyos nung kapanahunan niya bilang Panginoon tagapagligtas na kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Hindi tinanggap ng sangkatauhan, bagkus pinatay pa. Kaya nga po itong nangyayari sa ating kapanahunan, hindi niyo po ba nalalaman yan? Na ito na yung ganting galaw ng ating Panginoon sa lahat ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos, sa lahat ng mga taong hindi kinikilala ang Panginoong Jesucristo. Matakot po tayo sa mga pangangaral natin tungkol sa Panginoon. Baka isang araw, isa ka na sa kanyang lilinisin dito sa sanlibutan. Alam niyo po yung sinasabing paglilinis? Pinapatay na po yung lahat ng mga taong ayaw kumilala sa Diyos. Yung mga taong masasama na ayaw kumilala sa ebanghelyo ng Panginoon. Yan po ay mababasa natin sa aklat ng Tesalonica. Sige po, basahin na po natin. Kailangan po talaga meron po tayong reference para maalaman ninyo yung lahat ng aking mga sinasabi ay pawang katotohanan at katotohanan lamang. Unang Tesalonica, Kapitulo 1, talatang 7. Sa 8 na po tayo mag-umpisa. Na magiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Bakit tayo nating talimahin ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus? Na kung tutusin, lahat ng ipinangangaral ng ating Panginoong Jesucristo ay puro pag-ibig. Puro mga mabubuting bagay ang kanyang mga inihalimbawa. Iniwan tayo ng mga mabubuting bagay at magagandang halimbawa upang tayo magkaroon ng mabuting kawakasan kung ating tutularan ng kanyang mga ginawa. Dahil ang sabi niya, ang umiibig sa akin ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginawa. Lahat ng mga bagay na ginawa ng Panginoong Jesucristo ay puro sa kabutihan ng kanyang kapwa. Ibinigay niya kanyang sarili sa lahat ng kanyang mga kaibigan, mga kakilala, mga apostol, at sa lahat ng mga tao ibinigay niya kanyang buhay. Maligtas lang ang sangkatauhan. Subalit sa kabila ng kanyang mga paghihirap, sa kabila ng kanyang mga pagsasakripisyo, sa kabila na ibinigay niya ang kanyang buhay sa sangkatauhan, itinakwil pa siya ng sangkatauhan. Sino sa palagay nyo ang hindi magagalit?
Ito na po yung kanyang galit. Ito na po yung kanyang paghihiganti sa ating panahon ngayon. Na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Hindi po ba napakalinaw na ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa at sa ilalim ng lupa ay ipinagkaloob na sa ating Panginoon? Bakit hindi po natin siya kilalanin bilang ating Panginoon at sariling tagapagligtas na siyang namamagitan sa ating lahat sa dakilang Ama? Kaya hindi po tayo pwedeng dumirekta sa Ama. Puro kayo Ama, Ama, Ama. Kinalimutan nyo na ang Panginoon. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Mayroong tayong isang Panginoon at isang tagapamagitan sa Diyos, sa ating dakilang Ama. Sino yon? Kinakalimutan natin lagi ang Panginoon at hindi natin hinalagahan yung kanyang mga magagandang halimbawa na ginawa sa sangkatauhan, na dapat sana binigyan natin halaga yung lahat ng kanyang mga pagpapakasakit, yung kanyang mga pagsasakripisyo, yung lahat ng mga ginawa ng ating Panginoon nung siya'y nabubuhay pa, na ipinakita niya ang kanyang dakilang pag-ibig sa sanlibutan. Bakit binaliwala ito ng sangkatauhan at sa halip itinakwil pa siya? Kaya nga ito na ang panahon na gumaganti na ang ating pong Panginoon. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, ito lang naman ang nais naming parating sa inyong lahat, na ayon po sa pastor, kapag siya ay nagpapadala ng isang kasangkapan sa kalangitan, ayaw na rin pong papasukin ng dakilang Ama sa kanyang kaharian ang kasangkapan na binigyan niya ng misyon upang mamagitan sa dakilang Ama. Ano po ang mangyayari sa ating bansang Pilipinas kung sakali wala na pong mamamagitan sa atin? Ayaw na rin kaming payagang mamagitan. At paano kung yung Panginoon ay hindi na rin mamagitan sa atin? Ibig sabihin ba nito magkakaroon na katapusan ng sanlibutan? Huwag nawang mangyari. Dahil tayong lahat may magagawa pa po tayo. Kailangan lang po nating magsisi, magbago at magpakumbaba. Kailangan na po nating magkaisa, anuman ang iyong lahi, anuman ang iyong relihiyon, anuman ang iyong paniniwala, anuman ang nakagisnan mong tradisyon, saan ka man naroon ngayon, magkaisa na po tayo ng paniniwala, magkaisa na tayo ng pananampalataya, magkaisa na tayong lahat na ating pong paghari ng ating pong Panginoon. Ito na lamang po ang nalalabing pag-asa natin, ang nalalabing pag-asa upang mahupa ang galit ng dakilang Ama, upang tayong lahat ay hindi niya lipulin, dahil madadamay ang mga taong walang kasalanan. Dahil nung kapanahunan ng ninunong Noe, nadamay ang mga taong dapat na hindi madamay. Yung mga taong masasama lang dapat ang lilipulin ng dakilang Ama, subalit nadamay ang buong sangkatauhan. Kaya nga po pinagsisihan ng ating pong dakilang Ama ang pagpatay niya sa sangkatauhan nung kapanahunan niya, dahil ang mga tao pala ay marunong din palang magsisi, marunong din palang tumawag sa Diyos kapag nandyan na ang kamatayan. Dahil ito po yung iminesay na ating pong Panginoon nung kami po nagmisyon sa Kapastarlak, na ang tao pala ay nagsisisi lamang kapag nakahiwalay na ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawang lupa. Ganito po ba ang nais natin na mangyari sa atin, na tayo magsisisi lamang kapag tayo patay na? Huwag nawang mangyari. At tayo ba'y lalapit lamang sa Diyos kapag tayo may mga sakit at karamdaman? Para tayong mga tupa sa kabaitan kapag tayo may sakit. Pero kapag gumaling na ang mga sakit,
binigyan pa ng pagkakataon ng Diyos para mabuhay, panibagong tigre na naman, lalaban na naman sa Diyos. Dahil ang ating pong paglaban sa Diyos, hindi nyo po nalalaman yung ating mga pagsuway sa kanyang mga batas, sa kanyang mga kautusan, pakikipag-alit po yan laban sa Diyos. Patunayan ko po ba? O sige, babasa po tayo sa Roma Kapitulo 8. Roma Kapitulo 8. Ay, sumay. Dito po sa talatang 7. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay hindi napapasok. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pakikipag-alit laban sa Diyos. Ano po ba itong sinasabing mga laman, mga makamundong gawain na ang sinusunod natin ay mga pita ng ating mga laman, puro kalayawan. Wala na tayong panahon para sa Diyos. Wala na tayong panahon para tayo sumamba. Wala na tayong panahon para siya ating purihin, dakilain at pasalamatan sa lahat ng mga bagay na pinagkakalob niya sa atin sa bawat araw. Na wala tayong tinitingnan kundi yung atin lang mga sarili at ating mga pamilya. Ang sabi ng Panginoon, kung ang ibigin mo lamang ay ang iyong mga malalapit sa iyo, yung iyong mga kamag-anak, pamilya mo, ay anong halaga niyan? Alam niyo po mga kapatid sa pananampalataya, para po matapos na ang lahat ng mga dilubyong nagaganap sa ating pong kapanahunan, ako po'y nananawagan sa lahat ng relihiyon, sa lahat ng sekta sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ito na lamang po ang natitira at nalalabi nating pag-asa upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Dahil kung titingnan nyo, gusto nang gunawin ng ating dakilang Ama ang sangkatauhan, ang buong mundo. Huwag po tayong magpa-relax-relax pa sa ating mga tahanan. May magagawa po tayo. Kailangan po nating tumawag sa ating dakilang Ama. Lahat tayo ay magkaisa ng puso, magkaisa ng pag-iisip sa pananalangin, sa paghingi ng awa, sa pagtawag sa Diyos. Yan po yung ating pong gawin. Bawat araw, bawat oras, tumawag po tayo sa Diyos. Dahil baka isang araw, yung mga pinapanood mo yun na yan, na mga taong nagkakamatay sa dilubyo, sa iba't ibang panig ng iba't ibang bansa, baka hindi mo nalalaman isang araw, yan pala yung mararanasan at magaganap sa iyong harapan. Doon lang po ba yung panahon na tayo tatawag sa Diyos? Yun po ba yung oras na tayo hihingi ng tulong sa Diyos? Huwag nawang mangyari. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, kami po'y nagpapayo, kami po'y naghahayag ng mga katotohanan. Ito pong mga nangyayari sa ating pong kapanahunan ngayon, hindi po ba tayo natatakot? Hindi po ba tayo nangangamba na isang araw sa iyo ipararanas ng Diyos? Dahil tayong lahat ng mga tao ay mga tao may matigas na puso at may matitigas na ulo. Kaya nga po ang sabi ng ating pong kagalang-galang na Apostol San Pedro, iligtas natin ang ating mga sarili sa masama at likong lahing ito. Napakaganda po ng mga pinapayo ng mga banal. Para po yan sa ating ikaliligtas. Alam niyo po ba kung bakit nakakapagpayo ng ganyang kagagandang mga bagay ang ating pong kagalang-galang na Apostol San Pedro? Dadaan po tayo sa kanya. Sa palagay mo, kung kasamaan ang pinagagawa mo dito sa ibabaw ng lupa,
would you think makakadaan ka sa Kanya? Para makapasok ka sa kaharian ng langit. Kung puro kasamaan ang ginawa mo sa iyong kapwa, makarating ka kaya sa kaharian ng langit? Dadaan ka po kay San Pedro. Napakagaganda po ng mga itinuturo ng ating kagalang-galang na Apostol San Pedro. Babasa po tayo ng isang itinuro niya na sana ay tumimo sa ating mga puso at isipan. Unang Pedro, Kapitulo 3, talatang 10 hanggang 12. Sapagkat ang magnais sumibig sa buhay at makakita ng mabubuting araw, ay magpigil ng kanyang dila sa masama, at ang kanyang mga labi ay huwag magsalita ng daya. Di po ba ang ganda? Napakaganda ng tinuturo ng ating kagalang-galang na Apostol San Pedro kung ating pakikinggan yung kanila mga tinuturo. Kung pakikinggan lang natin ito, papasok sa kanan, lalabas sa kaliwa at hindi natin gagawin, useless lang po ang kagandahan ng kanila mga pinapayo. Tuloy po natin. At tumalikod siya sa masama at gumawa ng mabuti. Hanapin ang kapayapaan at kanyang sundan, sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid. Paano ka makapananalangin kung puro kasamaan ang iyong ginagawa? Paano ka makapananalangin habang ang puso mo ay galit na galit ka sa iyong kapwa, na nais mo nang kuhanin ng kanilang mga kayamanan, na gusto mo mapasa iyo na lahat ng kayamanan ng buong sanlibutan? Sapagkat ang mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid, at ang kanyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Kaya ito po mga tinuturo natin, kung ito po yung ating susundin, isa po ito sa makatutulong sa atin upang tayo ay makarating sa kaharian ng langit, dun sa dakilang Ama. Yung mga aral na itinuturo po natin, yan po yung mga kayamanan na dapat po nating ipunin. Magbasa po tayo ng kasulatan gaya ng naunang sinabi ng ating kasama na naunang nagsalita. Yan po yung banal na kasulatan. Diyan po tayo kukuha ng mga kayamanan na ating pong ipunin doon sa kalangitan, dahil ang sabi ng Panginoon, mag-ipon ka ng kayamanan doon sa kalangitan at hindi po dito yung kayamanan panlupa. Wala pong kabuluhan lahat ng mga yan. Dapat kailangan naman po natin talaga, dahil tayo ay nakikipamuhay pa sa ibabaw ng lupa. Pero huwag nating pahigitan ang kayamanang panglangit sa kayamanang panlupa. Dahil sabi nga ang ating pong kagalang-galang Apostol San Pablo, ang pera ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Lahat ng mga tao ay gumagawa ng mga kasamaan, magkapera lang. Kaya nga po ako, yung mga kayamanan na kinalimutan ko na nga po yan eh. Siguro po mas mabuti pa na lang sa akin talaga yung maglingkod na lang, kaysa mapunta yung aking kaluluwa sa impyerno. Aanhin mo yung kayamanan na yan. Alam nyo yung isang sita sa Biblia na nabasa ko? Ikaw na haling, nakamit mo na yung lahat ng kayamanan sa sanlibutan ito. Hindi ko lang maalala kung saan ko po nabasa yon. Ikaw na haling, nasa iyo na ang lahat ng kayamanang ito. Marami ka nang naitagong pera, subalit ngayong gabi ay kukunin ko na ang iyong kaluluwa. Paano kaya kung nasa iyo na yung lahat ng kayamanan, at pagkatapos mo maipon yung lahat ng kayamanan na gusto mo, nasa iyo na lahat, kukunin na pala yung kaluluwa mo? Kanino kaya mapapasa punta yung mga kayamanan na yan? Sabihin natin sa pamilya mo. Sa palagay mo ba yung pamilya mo hindi kaya yan ibubulid ng mga kayamanan na yan na naipon mo sa mga kasamaan?
Dahil ang pera ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Dahil ang tao kapag may pera, lahat kayang gawin. Pati kasamaan. Kaya nga po ang sabi ng kanta, pera na ang Ginoo-Diyos. Pera na, di ba? Subalit ang tao kapag walang pera, lahat ng simbahan pupuntahan para sumamba at magkapera lang. At alam nyo po ba itong nangyayari sa ating kapanahunan ngayon? Matagal na po namin itong minensahe. Iminensahe po ito ng mga banal na espiritu buhat sa kaitaasan. Sinasabi po namin ito kung paano nila itong sinasabi. Ipinahayag po namin ito sa sangkatauhan. Subalit ang sangkatauhan, mga tao, hindi kami pinakikinggan dahil hindi kami mga kilala, hindi kami nakamerkana, hindi kami nakabarong, hindi kami nakasutana, kaya hindi nila kami pinakikinggan. Subalit lahat ng aming mga minamensahe ay tunay na mga nagaganap sa ating kapanahunan. Kailangan ba na maging isang sikat ang taong maghahayag sa inyo upang inyo silang pakinggan? At tandaan po natin lahat, yung mga banal na espiritu na yan, na inyong kinukutya, na sinasabi nyo mga karumaldumal na espiritu na bumababa sa amin, hindi po kami mga tanga para tumanggap ng karumaldumal na espiritu na inyong sinasabi. Lahat ng mga bumababa dito sa karyan ng langit, mga banal na espiritu po sila. Dahil yan yung tinuro ng ating Panginoon kung paano tayo sasamba. Ang original na ginagawa ng ating Panginoon Jesucristo, kung paano silang sumasamba nung kanyang kapanahunan. Yan po yung aming ginagawa dito sa karyan ng langit, na kami ay sumasamba sa espiritu at katotohanan. Kaya huwag po nating babaliwalain yung mga banal na espiritu. Sa ating kalagitnaan, sila ang maghahayag, sila ang magtuturo ng lahat ng mga bagay upang tayo ay magkaroon ng magandang kinabukasan, upang tayo ay magkaroon ng karapatan sa punong kahoy ng buhay kung sila ay ating pakikinggan. Marami na po akong mga naimensahe, mga banal na espiritu na naghahayag upang tayo magkaroon ng kaligtasan, mga banal na espiritu na nagbibigay ng babala sa sangkatauhan. Pinakinggan nyo ba? Hindi, di ba? Sino yung gusto natin pakinggan? Yung mga walang kabuluhan na puro kasinungalingan sa social media. Yan po yung ating kinahiligan, yan yung ating nagugustuhang panoorin. Subalit yung mga mensahe ng mga banal, ayaw nyong pakinggan. Marami na po akong naipost na mga mensahe ng mga banal na dapat sana ay kinagugutuman ng sangkatauhan ng mga mensahe nagbuhat sa kaitaasan, na binabaliwala ng sangkatauhan. Even kahit ang mensahe ng dakilang Ama, ayaw niyong pakinggan. Dahil ba siya gumagamit ng tao? Subukan natin na bumaba ang dakilang Ama. Pero tandaan nyo, kapag ang dakilang Ama ay bumaba sa sangkatauhan, hindi siya babalik ng kalangitan na wala siyang maraming dalang mga patay na kaluluwa. Yan po ang kanyang pagdalaw, yan ang pagbaba ng dakilang Ama. Maraming mga taong mga mamatay. Lalong-lalo na yung mga tao na ayaw siyang kilalanin, yung mga tao na hindi gumagalang at rumerespeto sa ating dakilang Ama at sa ating Panginoon, na hindi kumikilala sa Diyos. Ano po ang ating gagawin upang tayo magtamo ng kaligtasan? Mayroon pong itinuturo yung mga propeta. Kagaya lamang po ng tinuro sa atin ng kagalang-galang na propeta Isaias. Pakinggan po natin ang itinuturo ng ating kagalang-galang na propeta Isaias, para po tayo ay magtamo ng mabuting kawakasan. Dito po sa Isaias Kapitulo 57.
lalong-lalo na po sa mga taong may sakit at karamdaman, na pakiramdam mo ba ay mamamatay ka na, ito lamang po ang gawin mo. Kung sakali na ikaw ay magbabalik loob sa Diyos, magsisisi, magbabago, yang dinaramdam mo na yan ay magkakaroon ka ng kaligtasan. Isaias Kapitulo 57, talatang 15. Sapagkat ganito ang sabi ng mataas at matayog na tumataan sa walang hanggan, na ang pangalan ay banal. Ako'y tumataan sa mataas at banal na dako, na kasama rin niya na may pagsisisi at pagpapakumbabang loob, upang bumuhay ng loob na nagpapakumbaba at upang bumuhay ng puso ng nagsisisi. Yan lang naman po ang inaangad sa atin ng ating pong Panginoon at ng ating dakilang Ama, na tayo makita nila na nagpapakumbaba sa kanyang harapan, na lahat ng tao ay magsisi at magbago na sa lahat ng mga kasamaan na ating pong ginagawa. Tandaan po natin lahat ng mga tao, wala tayong kaya sa Diyos, hindi natin kayang makipag-away, makipagkaalitan sa Kanya. Kaya niya tayong tanggalan ng hininga sa isang kisap mata, sa isang saglit. Lahat tayo kaya niyang patayin. Naniniwala ba kayo? Kaya po itong mga itinuturo po natin, tama na po ang pakipag-alit laban sa Diyos. Gawin po natin yung lahat ng mga magagandang bagay upang tayo po magkaroon ng kaligtasan sa ating pong kapanahunan ngayon. Babasa po ulit tayo dito sa Isaias 58, talatang 9 hanggang 15. Kung magkagayo tatawag ka at ang Panginoon ay sasagot, ito po yung mangyayari kung tayo po magsisisi at magbabago. Napakagaganda po ng mga pinapangako po ng ating pong Panginoon. Kung magkagayo tatawag ka at ang Panginoon ay sasagot, ikaw, 58, talatang 9, Isaias. Kung magkagayo tatawag ka at ang Panginoon ay sasagot, ikaw ay dadaing at siya magsasabi, narito ako. Kung iyong alisin sa gitna mo ang atang, ang pagtuturo at ang pagsasalita ng masama, at kung magmamagandang loob ka sa gutom at iyong sisiyahan ng loob ang nagdadalamhating kaluluwa, kung magkagayo sisilang ang iyong liwanag sa kadiliman at ang iyong kadiliman ay magiging parang katanghaliang tapat. Yan po kasing mga sakit na yan. Yan po yung mga ginawa po nating mga kasalanan na pinagdilim po ni Satanas yung ating mga kaisipan upang tayo makagawa ng mga kasalanan at kasamaan. Kaya nung napuno na ang Diyos, pinalo ka po. Dahil ang sabi ng Panginoon, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway. Sinasaway ka lang po ng Panginoon at pinarurusahan yung lahat ng kanyang mga minamahal na mga anak. Ikaw ay magsisi at magbago. Di po ba napakaliwanag? Tumpak na tumpak po sa ating pong binabasa ang lahat ng nais ng ating pong dakilang Ama at ng ating pong Panginoon sa lahat ng mga tao upang tayo po magtamo ng mabuting kawakasan. Ato pa po ang nais niya at mangyayari po sa atin sa lahat ng mga taong nagsisisi at nagbabago. At papatnubayan ka ng Panginoon na palagi at sisiyahan ng loob ang iyong kaluluwa sa mga tuyong dako at palalakasin ng iyong mga buto. Kahit gaanong sakit meron ka, gaano man niya kabigat, pagagaling ka ng Panginoon. At palalakasin ng iyong mga buto at ikaw ay magiging parang halamang nadilig at parang bukal ng tubig, na ang tubig ay hindi naglilikat. Ganyan po kaganda kung tayo po ay magpapailalim sa kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Kung tayo ay magsisisi, magbabago at magbabalik loob sa ating pong dakilang lumalang sa atin. Huwag po nating sambahin ang mga nilalang
Doon po tayo sumamba, magpuri, magpasalamat at dumakila sa Diyos na lumalang po sa ating lahat at hindi sa mga nilalang lang. Dahil sila po ang ginawa po nila sa sangkatauhan, pinalitan nila ng kasinungalingan ang katotohanan. Yun po yung binasa po natin kay Apostol San Pablo sa Roma. Basahin na nga po natin. Ito po kasi yung ginagawa ng sangkatauhan na dapat po sana huwag na po nawang mangyari. Sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. Roma Kapitulo 1 talatang 25. Umpisa natin sa 24. Dahil dito'y sa karamihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay binigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan sila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanilang sarili, sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan. At sila'y nagsisamba at naglingkod sa nilalang kaysa sa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman. Siya nawa. Ayaw ko na pong magbanggit kung sino-sino po yung mga taong ito. Nang nais nila sila yung pupurihin ng mga tao. Nang nais nila sila yung sasambahin ng sangkatauhan. Nandyan lang po sila sa Vatican. Nasalip sana ang kanilang itinataas, ang kanilang dinadakila ay ang lumalang. Hindi yung kanilang mga sarili dahil hindi sila ang lumalang. Ang nais na sila yung pinupuri ng lahat ng mga tao. Sila yung dinadakila ng mga tao. Ngunit mali. Dapat sana ihayag nila sa sangkatawan, hindi ako yung inyong sambahin, hindi ako yung inyong purihin, hindi ako yung inyong kilalanin, kundi yung nag-iisang lumalang sa atin, ang ating dakilang Ama. Sila po dapat ang ating ihahayag. At ang mga banal na espiritu. Kaya po mga kapatid sa pananampalataya, panahon na upang mahayag ang mga banal na espiritu. Paano po magaganap ang mga bagay na ito? Kung walang naghanda ng daan. Paano makabababa ang mga banal na espiritu kung walang naghanda ng daan? Sino po ang naghahanda ng daan? Wala pong iba kundi yung kanyang sinugo sa ating kapanahunan. Dahil bawat taon, bawat salin lahi, bawat panahon, ang Diyos po ay nagsusugo. Meron po siyang taong ginagamit. At sila nga po yung mga taong sinugo. Marami pong mga sinugo. Dapat iba't iba ang kanilang mga gawain. Iba-iba yung kanilang mga tungkulin. Subalit merong isang tinatawag na unang sugo. Siya po yung mas mataas sa lahat ng mga sinugo. Kaya nga po ang tawag sa kanya ng mga banal, unang sugo. Hindi niyo naman tatanggapin kung sino yung unang sugo na tinatawag namin. Hindi po kami nagtatawag ng unang sugo sa kanya. Yung mga banal na espiritu po ang tumatawag sa kanya ng ganon, hindi kami. Dahil hindi po kami ang nagpapatuto sa kanya bilang sugo. Ang mga banal na espiritu po ang mga nagpapatuto sa amin pong pastor. Kami po ay pinatututuhanan lang namin kung ano yung aming mga narinig. Pinatututuhanan lang namin yung aming mga nasasaksihan. Kagaya rin po kami ng mga apostol. Yung aming narinig, yung aming nahawakan, yung aming nakasalamuha. Sila po yung mga tunay na saksi at hindi po yung mga saksi ni Jehovah. Pasensya na. Yung mga apostol po yung mga tunay na saksi. Sa ating kapanahunan, sumasaksi po kami ng dakilang Ama, ang Panginoon, lahat ng mga arkanghel, lahat ng mga banal na espiritu, sila po ay buhay magpakailanman. Dahil sila, naririnig namin ang kanilang mga tinig buhat sa kaitaasan. Dapat na po itong mahayag. At kailangan ng mahayag yung mga banal na espiritu na yan na naghahayag sa sangkatauhan. Dahil ito po ang nais maganap
ang nais ng ating dakilang Ama ay siyang magari na at maganap, na siya ay bababa sa sangkalupaan upang iparinig niya ang kanyang tinig sa lahat ng mga tao. Basahin po natin Deuteronomio Kapitulo 4, talatang 10. Kailangan na po itong mangyari. Dahil kailangan na po na mahayag na ang ating dakilang Ama. Panahon na upang ang ating Panginoon at ang dakilang Ama ay maghari na sa sangkatauhan. Dahil kung dito mangyayari at magaganap, magugulang po sa sangkatauhan. Tandaan po natin lahat yan. Yung araw na ikaw ay tumayo sa harap ng Panginoon mong Diyos sa Horeb, nang sabihin sa akin ng Panginoon, papagpisanin mo sa akin ang bayan at aking iparirinig sa kanila ang aking mga salita upang sila'y mag-aral na matakot sa akin, sa lahat ng araw na kanilang ikabubuhay dito sa ibabaw ng lupa, at upang kanilang maituro sa kanilang mga anak. Kailangan na po itong maganap ng lahat ng mga tao. Kaya nga po kung hinahangad namin ng walang hanggang pagkakaisa ng lahat ng mga reliyon, anuman ang iyong pananampalataya, anuman ang iyong paniniwala, anuman kung saan ka man nakaanib, kailangan na po nating magkaisa at kailangan na po nating magkatipon-tipon. Kailangan na po itong maganap upang matapos na ang mga dilubyong magaganap bago ito maganap sa ating mga lugar. Kailangan lang maganap itong inihula ng ating kagalang-galang na propeta Moises. Kailangan na maganap ng tinig ng ating dakilang Ama ay mahayag na sa sangkatauhan at marinig ng lahat ng mga tao yung kanyang tinig, upang ang lahat ng mga tao sa buong sanlibutan ay magkaroon naman ng takot sa dakilang Ama. Dahil lagi niyang reklamo, kung ako nga'y Ama, nasaan ang aking dangal? Kung ako nga'y Panginoon, nasaan ang takot niyo sa akin? Yan po ang reklamo ng dakilang Ama. Nilalang lang po tayo ng ating pong dakilang Ama. Bakit wala tayong paggalang, wala tayong pagrespeto sa Kanya, na dapat sana'y nagpupuri tayo magpakailanman? Siya ay ating dinadakila, niluluwalhati sa lahat ng araw ng ating buhay. Ano pa ang silbi ng ating pananalangin na Ama namin, sumasalangit ka, sambahin nawa ang pangalan mo, dumating nawa ang karan mo, sundin namin ang iyong kalooban. Nasunod ba yung kalooban ng ating Ama na sa langit? Hindi! Ang nasusunod sa atin yung ating mga kalooban, yung ating mga pansarili na mga pita ng ating mga laman, ang mga nasusunod sa atin. Alam niyo po ba yung Ama namin na yan? Panata po natin yan. Lahat ng mga tao ay nagdadasal ng Ama namin. Kailangan pong masunod ang kanyang kalooban. Sundin namin ang loob mo. Ano po ba ang kalooban ng ating Ama na nasa langit? Ito po yung kanyang 10 utos. Kaya kahit saan kami pumaroon, itong 10 utos ng Diyos, dala-dala po namin yan. Dahil kailangan na po itong may patupad sa buong sanlibutan, sa buong Pilipinas at sa buong mundo, na ang 10 utos na ito ang siyang dapat maghari sa lahat ng mga utos. Hindi yung utos ng tao ang dapat na maghari sa buong sanlibutan. Ang utos ng Diyos ang dapat nating sundin. Maililigtas ba kayo ng mga tao na yan? O ang Diyos ang makapagliligtas sa inyo? Tandaan po natin, 4 na prinsipe, ginagampanan na nila ang lahat ng kanilang mga tungkulin na inata sa kanila ng Diyos upang lipulin ang sangkatauhan. Basahin nyo po yan, Apokalipsis Kapitulo 7. Doon po yan. 4 na prinsipe, mga arkanghel po yan, na pinagkalooban ng ating dakilang Ama ng mga karapatan upang pumatay at lumipol ng sangkatauhan. Nandiyan po yung prinsipe ng baha, lindol, mga bagyo, gera,
O di ba nagaganap lahat? Ginagawa nila yung kanilang mga tungkulin. Pero ito po ang hindi nyo po nalalaman. Si Haring Kamatayan at ang pastor ay nag-usap. Andun po ako, magkausap sila. Habang si Haring Kamatayan ay nandoon sa may tapat ng pintuan, yung mga kabaong, 2,000 kabaong nasa likod ni Haring Kamatayan. Nagpapaalam pala siya para patayin yung mga makasalanan. Alam nyo po yung sabi ng pastor, kagalang-galang, yung lahat po na pakikinabangan ko sa huling araw, itira mo po sila. Yung mga hindi ko na pakikinabangan, bahala na po kayo sa kanila. Sino po ba yung mga tao na hindi na pakikinabangan ng pastor sa huling araw? Sila po yung mga taong masasama na kahit anong pangaral namin, kahit anong payo namin, walang pinakikinggan at wala silang sinusunod kundi ang kanilang mga sarili. Puro kasamaan ang kanilang mga ginagawa. Tandaan po natin palagi na tayo ngayon ay nasa panahon ng paglilinis ng Diyos. Kailangan na po nating magsisi, magbago. Kaya ito po yung ating pong huling mensahe na aking pong babasahin po sa inyo. Zephanias Kapitulo 2 Talatang 17, 1. Kapitulo 1, talatang 17 hanggang 18. Itutuloy po natin hanggang chapter 2. At aking dadalhan ng kapisahan ng mga tao na sila'y magsisilakad na parang mga bulag, sapagkat sila'y nagkasalalaban sa Panginoon, at ang kanilang dugo ay mabububo na parang alabok, at ang kanilang katawan ay parang dumi. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa karawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusupok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugo. Alam niyo po kung saan naninibugo yung Ama? Yung mga ribulto na yan na pinagluluhuran ninyo, yung mga ribulto na yan ay ipinoprosesyon sa mga kalsada, na bawat tao, dinanas ko po yan. Bata pa ako, pag may dumadaan ribulto sa harapan ko, pag kada daan ng ribulto, nag-aantanda ako, yumuyo ko ako ganyan sa bawat ribultong dumadaan sa akin. Nung ako pa'y katoliko pa. Mali po pala. Dahil ang Diyos, ang dakilang Ama ay naninibugo kapag nakikita nila na ikaw ay gumagalang, sumasamba sa mga ribulto. Kaya tigilan nyo na po yan. Maawa kayo sa inyong mga sarili. Lalong-lalo na po sa mga tagapagturo ng mga ganyang bagay. Malaki po ang inyong pananagutan sa dakilang Ama. Tandaan nyo po sinabi ko. Sapagkat wawakasan niya, oo, isang kakilakilabot na wakas, kakilakilabot, nakakatakot, nakakasindak, yung mga nangyayari tagaganap sa ating kapanahunan ngayon, na mga matitinding dilubyo pinararanas na sa katawan, sa mga taong hindi naniniwala sa Panginoong Jesucristo, sa mga taong hindi naniniwala sa Ebanghelyo ng ating Panginoon, at sa mga taong hindi kumikilala sa Panginoon, sa dakilang Ama. Nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Kaya nga po ito pa, yung binigyan po tayo ng pag-asa ng ating pong dakilang Ama. Binigyan tayo ng pagkakataon upang tayo magsisi at magbago. Binigyan tayo ng pagkakataon ng ating pong Panginoon upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga po ang sabi ni Propeta Zephanias, Kapitulo 2, ang bayan ay pinagsabihan na hanapin ang Panginoon. Kayo'y magpipisan, oo magpipisan, o bansang walang kahihiyan. Parang ang gustong sabihin ng Propeta Malakias, walang hiya kayo lahat. Hindi po ako may sabi niyan, yung Biblia. Bago ang pasyal lumabas, bago parang dayami ang karawan, bago dumating sa inyo ang mabangis na galit ng Panginoon, bago dumating sa inyo ang karawan ng galit ng Panginoon, hanapin ninyo ang Panginoon ninyong lahat na maamo sa lupa na nagsisigawa ng ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin ninyo ang katuwiran, hanapin ninyo ang kaumuan, kay pala
ay malilingid kayo sa karawan ng galit ng Panginoon. Ano po ba gusto nyo mangyari at maganap? Yung mga dilubyo na yan na nangyayari, na napapanood nyo sa iba't ibang bansa, gusto nyo po bang yan maganap sa inyong lugar? Huwag nawang mangyari. Hindi po kami nananalangin ng ganyan. Dahil ang pinapanalangin po natin, ang lahat ng mga tao ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga po, wala po kaming tigil na pastor. Wala po kaming tigil sa pagbabahagi ng mga mensahe sa ating ikaliligtas. Nagbabahagi kami ng mga katotohanan ng mga mensahe buhat sa kaitasan. Mga mensahe buhat sa banal na aklat, buhat sa banal na kasulatan. Ibinabahagi namin yan ng buong buo. Wala po kaming sweldo, wala kaming bayad, kahit wala kaming kinakain. Ang importante, naihahayag namin sa inyo yung mga katotohanan na ito na dapat ninyong malaman upang ang tao ay magkaroon ng kaligtasan kung kayo ay magsisisi at magbabago. Eto pa po, dagdag po natin. Para po tayo magkaroon ng kaligtasan, Isaias Kapitulo 1, talatang 46 hanggang 18. Maghugas kayo, alisin ninyo ang kasamaan na inyong mga gawa sa harap ng aking mga mata. Maglikat kayo ng paggawa ng kasamaan. Yan po pala yung mga hinihingi sa atin ng ating pong dakilang Ama at ng ating Panginoon. Maghugas kayo, maglinis kayo, alisin ninyo ang mga kasamaan na inyong mga gawa sa harap ng aking mga mata. Maglikat kayo ng paggawa ng kasamaan, dahil kahit anong kasamaan ang itago mo, ikubli mo, lahat po yan ay makikita ng ating dakilang Ama. Lahat ng mga kasamaan na yung ginagawa sa iyong kapwa, wala kang maililihim at maitatago sa kanya. Ulit po natin, mga tuto kayong magsigawa ng mabuti, inyong hanapin ang kahatulan, inyong saklolohan ang napipigati, inyong hatulan ang ulila, ipagsanggalang ninyo ang babaeng bao. Kaya po ito po yung hinahadi namin lahat, na ang bawat tao ay magkaisa na. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatiwiranan. Sabi ng Panginoon, bagaman ang inyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang nyebe. Ay magiging mapuputi na parang nyebe. Bagaman maging mapulang gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng tupa. Ang ibig sabihin po nito, ng talingagang ito, gaano man kabigat, gaano man karami yung mga nagawa mong kasalanan, pumarito po kayo sa karan ng langit, tayo'y magkatuwiranan. Ibig sabihin po nito, tayo'y mag-aralan, magturuan. Kasi po kung mangyayari ito at magaganap, magagalak po ang Panginoon. Yan pong mga dilubyo na yan, mapipigilan po natin yan. At didinggin po niya yung ating mga panalangin. Tuloy po natin. Kung kayo'y magkusa at magmasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. Dahil kung tayo po ay magiging masunurin sa lahat ng mga batas kautusan ng ating pong dakilang Ama, hindi tayo masuwayin, pagpapala sa pagsunod. Ipinangako po yan ng Panginoon sa ating lahat ng mga tao. Kasaganaan, kapayapaan sa lahat ng sanlibutan, sa lahat ng mga tao sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Kapayapaan, kasaganaan, kaunlaran. Yan po ang mangyayari po sa atin. Yang mga kayamanan na yan na matagal na ninyong hinahangad, lalabas po yan. Dahil ipinangako po yan ng ating Panginoon. Pagpapala sa pagsunod, ipinapangako po yan. Ipinangako po yan ng Panginoon. Lalabas yung lahat ng mga kayamanan na yan na matagal nyo na pong inaasam. Kung tayo ay magkakaisa
kung tayo ay magiging masunurin sa lahat ng kalooban ng ating dakilang Ama. Mawawala na yung sumpa, mawawala na yung mga kaparusahan, mawawala na yung mga salot, mawawala na yan yung mga lahat ng mga nangyayaring dilubyo. Mapaparang po lahat ng mga bagay na yan kung tayong lahat ng mga tao ay magsisisi, magbabago at magbabalik loob sa ating pong dakilang Ama. Kaya po mga kapatid sa pananampalataya, panahon na upang tayo po ay magkaisa. Wala po kaming hinahangad, hindi po kami nanunuligsa, hindi po kami na nagsasalita na kung ano-ano man. Ang sinasabi lamang po namin, katotohanan ng mga tunay ng aral ng ating pong banal na kasulatan, na tayo pong lahat ay magkaisa na. Dahil ito na lamang po ang nalalabi nating pag-asa na makita ng ating dakilang Ama na tayong lahat na kanyang mga anak ay nagkakaisa na sila, ang ating Panginoon at ang ating dakilang Ama ay naghahari sa ating mga puso, sa ating mga isipan, at sila ay naghahari sa ating buhay. Wala na yung mga kasama na yan. Nahawi na ang kadiliman. Sumilang ka, bumangon ka, sapagkat ang iyong liwanag ay dumating. Yun lamang po, at sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Jesucristo. Ang biyaya, kapayapaan, pagpapala at pag-ibig ng ating Panginoong Diyos nawa sa ating lahat, sa ating mga puso ay sumagana. Ang lahat na kapurihan, kapangyarihan at karangalan ay ating itinataas sa ating dakilang Ama at sa ating Panginoon, sa lahat ng mga banal na espiritu, sa lahat ng mga doktor ng kalangitan, at sa lahat ng mga arkanghel ng kalawakan, sa lahat ng mga arkanghel sa kalangitan, at sa lahat ng mga Diyoses sa kalawakan. Sa inyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at paggalang. Siya nawa. Maraming salamat po.